Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palagi nag-aabang ng mga readings ko. Welcome sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. And if you, sa mga bago pa lang na nanood ng video na to, hindi pa nakapag-subscribe, if you think you like what I am doing here, please don't forget to subscribe my channel. And tap that notification bell and get notified. So anyway, all we're going to do right now is just you and your person's reading. Tingnan natin kung ano yung kwento to. Okay, this is for the collectives. So, if hindi kayo naka-resonate dito, then might be hindi talaga to para sa inyo. But takes what resonates and leave the rest. Okay? May mga iba kasi dito nare-resonate kayo, may iba naman hindi. So, this is a timeless reading. So, if kailan nyo ito mapanood, if naka-resonate kayo, then this might be for you. So, let's see. I will going to pull an oracle card for you and your person. So, let's see. You first. I'm too afraid to talk. Natatakot kang kausapin siya or natatakot kang pag-usapan yung mga bagay-bagay na to. So, let's see. Ay, sa person mo pa pala. Sa person mo. You will choose. Will you choose me? So I'm too afraid to talk. Might be about nagkaroon ng someone else dito sa part mo. Kasi sabi niya kasi, will you choose me? O ako ba'y pipiliin mo? Okay. But remember guys, pwede tong vice versa, okay? So, what is happening right now? Parang wala nang progress yung relationship niyo. And hindi na kayo masyadong mag-uusap ng person na to. Third party ang dahilan. So, pwede tong, kung wala man sa'yo, sa kanya to ha. Pero dito sa reading ko kasi, ikaw yung may third party dito. Kasi parang yung person mo yung nagsasabi ng o yung pipiliin mo. So, third party or past person could be. Yun kasi yung dahilan kung bakit medyo nawawala na kayo ng communication on and off and parang dahan-dahan ng nagfi-fade away yung relationship ninyo. So, parang meron ng unsureness, feeling of meron ng tinatago, and also coldness na din sa relationship ninyong dalawa. So, tignan natin. I'm too afraid to talk. Bakit? Ito yung nasabi mo dito. Parang yung relationship niyo na siya, hindi siya nagpa-progress. Very slow na siya. I'm too afraid to talk. About relationship. Sa'yo at sa side mo talaga.
dami. Oh, naiipit siya sa sitwasyon. Ikaw pala. Sorry. Ikaw. Naiipit ka sa sitwasyon. May nangyari talagang other relationship involved dito sa part mo. Okay? So, if hindi ikaw to at sinasabi mo sa person mo to, then pwedeng ganon. Pwede sa person mo to. Okay? Kasi parang nasa point na gusto mo nang mag-take the leap of faith towards a new beginning sa buhay mo. Sa changes sa buhay mo. Or new beginning sa buhay mo. Kailang naiipit ka ngayon sa sitwasyon. Between this person and someone from the past and this person. Kayo nitong person na to, matagal-tagal na din kayo. Siguro, ang nakikita ko kasi, meron kasi dito is 4 and 7. So, might be between 7 years, 4 years. Or baka special sa inyo yung 7-4 na number. Okay, so, or 4-7. So, anyway, ito yung parang natatakot kang siguro i-share sa kanya or i-clear sa kanya about this relationship or about this past person. So, naiipit ka ngayon sa sitwasyon. Hindi ka makapag-decide whether magpatuloy ka na mag-move forward to have changes in your life. Minsan di ka nakakatulog sa gabi thinking about this situation. Kasi itong person na to, nangangako siya sa'yo, seryoso siya sa'yo, mahal ka niya. And, ikaw naman, gusto mo nang mag-move forward, kaya lang napapalingin ka sa kanya. Kaya, siguro nahiya ka na lang siguro na kausapin siya about this. And because of this, meron dito na hindi nagpa-progress yung relationship ninyo. Let's see. Will you choose me? Tignan natin bakit ito yung gusto niyang sabihin sa'yo. Ako ba yung pipiliin mo? Will you choose me? Wait lang. Lumilipad yung mga cards. Naku-confuse din siya. Naku-confuse din siya na ako ba yung pipiliin mo? Ako ba yung paglaban mo? Okay. Feeling ko madami or merong few people ba or many na hindi sang-ayon sa relationship ninyo. So, sa totoo lang na this person really want to, your relationship na kumbaga na maging proud siya sa relationship ninyo. So, kung kung siya yung pipiliin mo, magiging proud talaga siya sa relationship ninyo. Like, papakilala ka niya sa pamilya niya, sa mga kilala niya in public or everyone na involved. Kasi gusto niya maging happy and fulfilled yung relationship ninyo. Kaya lang naku-confuse nga siya na siya ba yung pipiliin mo? So, because of this, parang nakakaramdam siya ng coldness. Kaya nga yung relationship niyo hindi nagpa-process. Nakakaramdam siya ng coldness from you. Napapatanong siya kung mahal mo pa ba siya. Nakakaramdam siya na parang imbalance. Kasi kung sa kanya lang, willing talaga siya mag-offer sa'yo ng new beginning. Kahit pa siguro na may mga tao na hindi sang-ayon sa relationship ninyo. So, ano ba talaga yung nararamdaman mo para sa taong ito? Ano yung nararamdaman mo para sa kanya?
Ano yung nararamdaman mo para sa kanya? Okay. Mahal mo siya. Kaya lang, andun nga sa point na parang napapagod ka na din. I don't know if nag-aaway kayo ng person na to. Kasi parang napapagod ka na sa gulo sa away. And, parang meron kang feeling of gusto mo na lang mag-move on or umalis. Parang ganun. You just really wanted na lang to cut off the cycle, to have changes in your life, to, yun nga, na makipag-iwalay na lang. And, to choose the past na lang. Na para maayos siguro yung family mo. Kasi parang napapagod ka na sa away, napapagod ka na sa gulo. So, ito yung parang nararamdaman mo ngayon. Pero, sa totoo lang, mahal mo man din siya. Mahal mo din siya. Sa mga pinapakita niya sa'yo. Sa mga sinasabi niya sa'yo. Gusto mo din mangyari yun. See? I just want a space. So, yun yung nararamdaman mo ngayon. Just really want a space muna talaga. So, ano naman yung nararamdaman ng person mo ngayon sa sitwasyon ninyo para sa'yo? Realization. Love ka talaga niya. And still parang, alam niya naman mahal mo din siya. So, parang nasa point na, alam ko mahal niya ako, and mahal ko din siya, parang ganun. And, gusto niya siguro, yung feeling niya na, nakakaano siya dito, na kulang pa ba yung effort ko? Or kailangan ko pa na ipagmalaki yung sarili ko? Sabihin natin na, kailangan ko pa ba na ipakita sa'yo yung best ko? Minsan nagkakaroon ka din ng realization, lalo na sa mga tao sa paligid mo na may mga nasasabi about sa relationship ninyo. Hindi ko alam, baka may age gap dito sa inyo, baka 7 years yung gap ninyo or something. Mayroon naman 74 years. Anyway, willing kasi siya mag-move forward towards with you. Willing siya talaga, willing siya na tuparin yung mga plano ninyong dalawa. And nasa point din siya na even pakasalan ka, sa totoo lang. Willing siya kung sakali man na hindi ka kasal sa isa. Sa past mo. So, ito yung nararamdaman niya para sa'yo. Let's see for this oracle card. Gusto niya kasi talaga dito na makita mo, maramdaman mo na mahal ka niya. Na, see, feeling niya, you make my heart full. Mahal ka talaga ng person na to. So, let's see. I want to ask on your part about sa past person mo. Bakit may issue ka about sa past mo? Bumabalik pa siya? Kayo pa rin ba? Wala na kayo. Iwalay na pala kayo nito. Pero bumabalik siya. So, nagpaparamdam pala to. Wala naman na kayo ng ex mo. Either this is divorce na or separated na kayo. See? Iwalay na kayo. It's just a feeling ko meron kayong responsibility. Baka may mga anak ka sa kanya. So, may family, may anak. So, parang, siguro because of this, kaya kayo nagkakaroon ng communication.
And bumabalik kasi siya. Parang, siguro na the way na mag-uusap, kausap ka niya na parang sinasabi siguro sa'yo na gusto na parang ayusin na lang natin yung pamilya natin. Parang buuin na lang natin yung pamilya natin. Parang ganun. Pero ikaw, hindi mo naman na parang para sa'yo pala dito. Hindi mo na-appreciate itong ex mo na to. Kaya lang, gumugulo lang sa isipan mo. Kasi, nag-aaway kayo ng person mo. Siguro nagsaselo siya. Nag-aaway kayo because of this. Siguro dahil nga sa iniisip niya na kayo pa. Kasi hindi, feeling ko lang no, ano yung mga napag-uusapan ninyong dalawa about sa support siguro sa bata or yun yung kinikwento mo sa kanya. Tapos feeling ko, nagtatanong din to siya na kayong dalawa, ano naman yung pinag-uusapan ninyo? Baka bumabalik na yun sa'yo or something ganyan ba? Pero hindi mo to sinasabi sa kanya na bumabalik siya. So, dito kayo siguro nag-aaway kasi baka nagsisento siya. Parang sinasabi mo dito na I'm too afraid to talk. Kasi baka magalit nga siya, mag-away lang kayo nga, gaya ng mga nangyayari nga ngayon. Pero you're still together right now. You're still together. Hindi lang nagpa-progress yung relationship ninyo because of what happened. Feeling ko, nalaman to ng person mo. About na bumabalik. Either ikaw nagsabi sa kanya nito mismo or nalaman niya. Nagkaroon sa kanya ng clarity na bumabalik nga yung si ex. So, kaya minsan di ka na nakakatulog sa gabi thinking about this. Pero wala na pala kayo nito. But anyway, ano ba yung plano ng person mo na to para sa'yo, sa inyo? Gusto niya sana magkaanak kayong dalawa. So, plano niya talaga mag-move forward towards with you. Kaya lang nakakaramdam na nga siya ng coldness ngayon sa relationship niyo kasi hindi na siya nagpa-progress. Pero plano niya sana talaga dito na to continue still to save your relationship. And alam mo, plano niya na magkaanak kayo one day. Gusto niyang magkaanak kayo. So, depende to kung makaanak ka pa or hindi, okay? So, ito yung plano niya sa relationship ninyo. Kasi para sa kanya, you are a wife material. And para sa kanya, gusto niya talaga na magkaroon kayo dalawa ng parang future together. As a couple talaga. Na magkaroon kayo ng future family, ganun. So, ito yung gusto ng person mo sa inyong dalawa. Ito yung plano niya. So, let's see. May lihim ka pa ba sa kanya? Meron ka pa bang hindi sinasabi sa kanya? About your ex. Let's see. Okay. Okay. About sa mga sinasabi ng sa mga kwentong-kwento nila dalawa ng ex niya. Pero yung alam mo yung family nila, wala na. Parang mahirap nang mabuo. Feeling ko dahil kaya sila naghiwalay before, issue din nila is cheating sa side ng ex mo. I mean, sorry. Kayo pala to na ex mo. Yung sa inyo, yung family niyo, wala na, fade na. Parang, see, this is the reverse card. So, parang, hindi na siya, nag-fade away na siya. Wala na. Parang feeling ko, it's just all about support. Ang problema lang kasi sa ex mo, parang, nagpapahiwatig pa siya na baka pwede pa kayo maayos ulit, mabuo ulit yung family. And, pero issue ninyo din ng ex mo na to is cheating. Kaya kayo naghiwalay, kaya may umalis. So, yung ex mo kasi parang
naglalakas loob siya na bumalik sa'yo. Parang nililigawan ka niya ulit, ganyan. And na hindi pa siya gumigive up, na baka may chance pa, mga ganung mga bagay. And dito ka naiipit ngayon sa sitwasyon na to, na bumabalik si ex sa'yo. And siguro sinashare mo din to sa kanya, kaya nga nasabi niya sa'yo, will you choose me? Parang ganun. So marami pang mga pag-uusap kayo ng ex mo na hindi mo sinasabi sa kanya, kaya naging lihim to sa kanya. So siguro part of that lang yung nalaman niya, nag-aaway na kayong dalawa, hindi na kayo nagkakaunawaan. So meron pa na yun na nga yung gusto niya, mabuo kayo ulit. Siguro ang nagselos lang talaga siya na nagkaroon kayo ulit ng communication in a way na feeling ko nagpapahiwatig siya ng parang gusto niyang bumalik, pero hindi pa yung deep communication ninyo na gusto niya mabuo ulit yung pamilya ninyo. Hindi pa alam nitong isa. So ano naman yung lihim niya sa'yo? Malay mo meron din siya iba. Ang harsh. Gusto niya maghiwalay na kayo dalawa. Parang para sa kanya, parang inaano niya na sana maghiwalay na kayo, like tuluyan na talaga kayo maghiwalay, yung hindi na kayo mag-uusap pa ulit, na kumbaga in a way na kung mag-anal na kayo. Yun yung gusto niya mangyari sa inyo. And kaya din kayo nag-aaway kasi nakakaramdam siya na parang unfair mo. Kasi parang may mga lihim ka pa siguro sa kanya. And baka biglan lang, baka iwan mo na lang siya. So dito siya namumblema. But this person is hoping na sana wala na to, like tuluyang wala na kayong magiging communication, yung separation na talaga for life, at wala nang balikan pa. Kasi andun siya sa point na kung sakaling you are parang hoping could be na kung babalik siya, hindi mo na siya tatanggapin. Yun yung isa sa mighty hope mo, na hindi niya alam na yun yung gusto mong mangyari talaga. Siguro hindi din yun yung pinapakita niya sa'yo. Hindi yun yung pinapakita niya sa'yo, kaya hindi mo alam na yun yung gusto niya mangyari sa marriage mo or sa ex mo, sa inyo ng ex mo. So ano yung kailangan yung malaman? Possible outcome. Okay. Aabot sa point sa side mo, hindi mo alam kung sino yung pipiliin. And parang nakikita ko, magpapatuloy kasi yung challenge ng relationship niyo. Ito siya naman, magpapatuloy pa din siya mag-o-offer sa'yo ng love. Kaya lang, because of this nga on your part, lalo na itong person na to, may sa ex mo, may nararamdaman ka pa sa kanya. Kumbaga bumalik yung nararamdaman mo para sa kanya. So tuluyan na hindi mo alam kung sino yung pipiliin mo ngayon. In a way na parang ito siya, itong person na to, mapapagod siya sa kakaantay talaga, or lumaban, ilaban yung relasyon ninyo, maghintay sa kung ano man yung magiging answer mo, na siya yung pipiliin mo. Pero feeling ko kasi on your part, mas iisipin mo yung responsibility ninyo pareho, yung mga anak ninyo, na
buuin ulit yung family, something like that. Kasi para sa'yo, importante yun. Kaya parang, sorry, para sa'yo, mas priority mo yung gusto mangyari ng mga anak mo. Yung magiging kinabukasan na kung magsama yung nanay tsaka tatay. So, like, whole family. Buo yung pamilya. So, parang, yun yung mas concern mo na magkaroon ng changes ang lahat. Maayos na ang lahat. And, tsaka isa pa, may nararamdaman ka pa din naman sa ex mo. Kahit pa sabihin natin na may nararamdaman ka para sa kanya, parang bumabalik-balik din ng yung ng ex mo, yung nararamdaman mo para sa ex mo. Kaya nga, may mga communication kayo or may mga convo kayo ng ex mo na hindi mo sinasabi sa kanya. Kasi that was like parang, parang below the belt na, in a way. Kung malalaman niya yun, masasaktan talaga siya. So, may end yung cycle ninyong dalawa. Maka-cut off to. Kasi nga, dahil sa mas pipiliin mong buuin yung pamilya mo. See? I can see here na maghiwalay din talaga kayo nitong person na to. Definitely. Death card. Kasi dito sa ex mo, hindi ka pa talaga totally sure na bumalik na sa kanya yung pagmamahal mo. Kasi itong person na to, mahal mo na din naman siya. So, parang hindi ka sure na babalik ka na talaga totally sa ex mo. And, medyo nag-iisip ka pa talaga. Pero, dahan-dahan na kasi kayong naaayos. Kumbaga, bumabalik na yung sparks. Parang yung pag-uusap. Na hindi niya nalalaman yun. And, parang naglalakas loob na din talaga yung ex mo na bumalik. And, doon na din sa point na parang nag-iisip ka na umalis na din dito. Kaya lang, nahirapan ka din. Dahil sa may nararamdaman ka din doon sa kanya. Tsaka lalo na siya. Parang pinaglalaban ka din talaga na gusto niya, kahit man may mga tao na ayaw sa'yo, ayaw sa relasyon ninyo, pinaglalaban ka niya. So, dito naman sa kanya, okay naman sana. Alam mo yung para sa'yo, kung iisipin mo lang, magandang yung beginning ang meron sa inyong dalawa nitong person na to. Mga plano, di ba? Sabi ko may plano siya na gusto niya magkasal kayo, karoon kayo ng anak, and ano man yung mga plano ninyo sa isa't isa. Maganda yung mga plano ninyo. So, para sa iyo, okay naman. Minsan, napapaano ka na, igagrab ko kaya opportunity na to. Baka nasa tamang tao na ako or something like that. But then, still, maghiwalay pa din kayo. Kasi, magkakabalikan talaga kayo ng ex mo dito. Ikaw mismo yung aalis sa kanya. Magde-decide ka kasi, hindi ganun kadali. Pero magde-decide ka na ang pipiliin mo dito. Yung tatay ng mga anak mo. Tatay ng anak mo. Dahan-dahan kayo magiging cold ng person na to. Kahit ikaw, dahan-dahan ka na din umalis emotionally from this. So, I can see signs. Many signs. Gemini, Virgo, I can see Aquarius, Libra, Taurus, Capricorn, ano pa? Virgo, Taurus, Virgo as I said, Taurus, Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Yeah. So, check the number 7 and 4 and those signs. Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, so Leo as well is also here. Thank you and God bless.